Juan Claudio Movie Recap. Isipin mo, bumisita ka sa isang subdivision para tumingin ng bahay. Tahimik, maganda, at kumpleto. Pero nung subukan mong umalis, bumabalik ka lang ulit sa tapat ng pinto numero 9. Walang tao, walang signal, at ang tanging paraan para makalabas. Papalakihin mo ang isang sanggol na hindi man lang mukhang tao. Ito ay ang sci-fi, psychological thriller at mystery movie na Vivarium. Nagsimula ang pelikula sa isang nakakakilabot na katotohanan tungkol sa buhay ng mga kuko, mga ibong nangingitlog sa pugad ng ibang ibon. Kapag napisa na ang itlog, itutulak ng anak ng kuko ang mga totoong sisiw palabas ng pugad para siya lang ang pakainin ng surrogate mother. Pagkatapos nito, makikilala natin si Gemma, isang paboritong guro sa elementarya. Pagkatapos ng klase, tinanong siya ng isang magulang kung kumusta na ang paghahanap nila ng bahay. Inamin ni Gemma na medyo matagal na ang proseso, pero may kakausapin silang estate agent mamaya. Bago umuwi, napansin ni Gemma ang isa niyang estudyante na nakatitig sa lupa. Nadatnan niya doon ang isang patay na sisiw. Dahil nagtaka ang bata kung bakit magagawa iyon sa isang ibon, ipinaliliwanag ni Gemma ang tungkol sa mga kuko. Nung sinabi ng bata na napakasama noon, sagot lang ni Gemma, "Ganiyan talaga ang kalikasan." Pagkaalis ng bata, may naglalarong boses na tumawag kay Gemma mula sa itaas ng puno. Si Tom pala ito, ang kaniyang handyman na boyfriend. Pagkababa sa puno, nakita ni Tom ang patay na ibon at agad itong ibinaon sa lupa. Bago sila umalis para makipagkita sa estate agent, pinalitan muna ni Tom ang amoy pawis niyang damit sa pautos na biro ni Gemma. Sabay silang bumiyahe papuntang bayan nang walang kaalam-alam na papasok na pala sila sa isang malaking bangungot. Pumasok ang magkasintahan sa opisina ng real estate agency na sobrang linis at organisado, pero kapansin-pansing magkakamukha ang lahat ng modelo ng bahay. Iisa lang ang ahente doon, si Martin, na agad na lumapit sa kanila. Ipinakilala niya ang isang bagong subdivision na tinatawag na Yonder na napakatahimik daw at napakamura. Nang tanungin ni Gemma kung saan ito matatagpuan, ang kakaibang sagot lang ni Martin ay, "Nasa tamang distansya lang." Kakaiba at nakakailang ang kilos ni Martin, pero dahil magaling siyang mangumbinsi, pumayag sina Tom at Gemma na sundan ang kotse nito patungo sa Yonder. Pagdating nila doon, bumungad sa kanila ang isang nakakakilabot na tanawin. Walang ibang tao o sasakyan at ang bawat bahay ay eksaktong magkakamukha. Nakaparada na si Martin sa tapat ng bahay numero 9 at agad silang pinapasok sa loob ng kumpletong bahay. Kumuha pa ito ng champagne at strawberries sa refrigerator bilang regalo, pero nang magalang itong tinanggihan nina Tom at Gemma dahil nagmamaneho sila, halatang nadismaya si Martin. Inakyat sila ni Martin sa ikalawang palapag kung saan ipinakita ang silid ng sanggol na nakapintura sa kulay asul. Sinabi niyang hindi lang ito pampasimula, kundi isang bahay panghabang buhay. Nang tanungin sila kung may anak na sila, sumagot si Gemma ng wala pa. Sa nakakakilabot na pagkakataon, ginaya ni Martin ang eksaktong boses at galaw ni Gemma habang inuulit ang sagot nito. Pagkatapos dumaan sa master bedroom, pinalabas sila ni Martin sa bakuran sa likod. Habang tinitingnan nina Tom at Gemma ang bahay ng kapitbahay na walang tao, lumingon sila para magtanong kay Martin. At doon nila napagtantong bigla na lang itong naglaho. Bumalik sila sa loob ng bahay para hanapin si Martin pero wala sila nahanap. Nang lumabas sila sa kalye, napansin nilang wala na rin ang kotse nito. Sinabihan ni Tom si Gemma na gamitin ang pagkakataong iyon para makaalis na doon, kaya mabilis silang sumakay sa kanilang kotse habang si Gemma ang nagmamaneho. Ilang segundo pa lang ang nakalipas ay naligaw na agad sila. Kahit saan sila lumiko, palagi silang bumabalik sa tapat ng bahay numero 9. Pagkatapos ng ilang beses na pagtatangka, nagpalit sila ng puwesto. Si Tom naman ang nagmaneho habang tinitingnan ni Gemma ang kanilang mga telepono, ngunit parehong walang signal ang mga ito. Hindi rin nagtagumpay si Tom sa pagmamaneho dahil paulit-ulit pa rin silang bumabalik sa bahay numero 9. Inabot sila ng buong araw sa pagmamaneho at pag-aaway kung alin ang tamang daan palabas. Nang sumapit ang gabi, tuluyang huminto ang kanilang kotse sa tapat mismo ng bahay numero 9 dahil naubusan na ito ng gasolina.
Dahil wala na silang ibang pagpipilian, nagdesisyon silang doon na muna magpalipas ng gabi. Pumasok sila sa loob at kinuha ang regalong strawberries sa refrigerator, pero nang tikman nila ito, napansin nilang wala itong kahit anong lasa. Pagkatapos ng kanilang simpleng hapunan, natulog sila sa master bedroom kung saan nabanggit ni Gemma na ngayon lang siya nakaramdam ng ganoong katinding katahimikan. Kinaumagahan, kinuha ni Tom ang kaniyang hagdan sa kotse at ginamit ito para umakyat sa bubong ng bahay. Subalit, ang tanging natanaw niya mula sa taas ay ang walang katapusang karagatan ng mga bahay na magkakamukha. Pagkababa niya mula sa bubong, naisipan ni Tom na sumubok ng ibang paraan, ang sundan ang direksyon ng araw. Tumawid sila sa mga bakuran at tumalon sa mga bakod ng walang hintong paglalakad. Gaano man sila kapagod, inabot sila ng buong araw sa paglalakad at nang sumapit ang gabi, nakakita sila ng bahay na nakasindi ang mga ilaw. Nang mabilis silang pumasok sa loob, nakita nila ang mga strawberries at mga basong ginamit nila noong nakaraang gabi na nasa ibabaw pa rin ng lamesa. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita, kaya patakbo silang pumunta sa pintuan para kumpirmahin ang kanilang hinala. Bumalik na naman sila sa bahay numero 9. Subalit sa pagkakataong ito, may isang kahon na naghihintay sa kanila sa gitna ng kalsada. Binuksan ito ni Gemma at nakakita siya ng napakaraming naka-Tupperware at nakabalot na pagkaing walang lasa. Sa matinding galit, pumunta siya sa gitna ng kalsada at sumigaw sa misteryosong nag-iwan ng kahon na magpakita ito. Samantala, dinala ni Tom ang kahon sa loob ng bahay at pumunit ng isang bahagi nito para sindihan gamit ang kaniyang lighter. Ginamit niya ito para silaban ang mga kurtina hanggang sa lumaki ang apoy at masunog ang buong bahay bago siya lumabas. Nang makasama niya si Gemma sa labas, sinabi niyang gumagawa siya ng usok bilang senyales para humingi ng tulong. Pinagmasdan nilang masunog ang bahay habang nakaupo sa kabilang kalye at doon na rin sila nakatulog. Kinaumagahan, nagising silang puno ng abo ang katawan sa tunog ng isang sumusulpot na iyak ng sanggol. May isa na namang kahon sa gitna ng kalsada at nang buksan ito ni Gemma, may isang sanggol sa loob at may nakasulat na mensahe sa takip ng kahon. Palakihin ang bata at kayo ay makakalaya. Binuhat ni Gemma ang sanggol at sinabing lalaki ito. Habang nawawala ang usok at abo, lumingon ang magkasintahan at nagulat nang makitang buo at walang ni isang sira ang bahay. Nakalipas ang 78 araw, nakapintura na ang salitang help sa bubong ng bahay numero 9. Doon muna nakatira sina Tom at Gemma habang pinapalaki ang bata na sa loob lang ng maikling panahon ay nagmukha ng 10 taong gulang. Isang umaga, nakatayo ang bata sa tapat ng kaniyang higaan habang hinihintay silang magising. Nang magising ang dalawa, ginaya muna ng bata ang kanilang mga kilos bago nito ginaya ang kanilang mga pag-aaway gamit ang eksaktong boses nila. Bumaba sila at itinala ni Gemma ang taas ng bata sa dingding, kung saan makikitang marami na ring nakaguhit na marka doon. Sinabi ng bata na lumalaki siya tulad ng isang aso at tinanong si Gemma kung ano ang aso. Sinagot siya ni Gemma na naipaliwanag na nila iyon sa kanya noon. Pagkatapos tumakbo-takbo at tumahol sa sala, huminto ang bata sa harap nila at tinanong ang kaniyang ina kung nahihirapan na naman ba ito. Sinabihan siya ni Gemma na hindi niya ito nanay. Nang magtanong ang bata kung sino ang kaniyang tunay na ina, sumagot si Gemma na Diyos lang ang nakakaalam. Nagpatuloy ang bata sa pagtakbo at pagtahol hanggang sa bigla na lang itong huminto at nagsimulang sumigaw ng napakalakas. Alam na ni Gemma at Tom kung ano ang ibig sabihin nito, kaya nagmadali silang ipaghanda ito ng almusal. Huminto lang ang bata sa pagtili nang maihain na ang kaniyang pagkain. Sabay silang tatlong kumain at nang matapos na, itinapon ni Tom ang lahat ng tira at mga balot ng pagkain sa kahon na kaniyang inilabas at iniwan sa kalsada. Habang nakatitig ang bata sa kahon, nakaupo sina Tom at Gemma sa bakuran na may hawak na piko. Bagaman para kay Gemma ay walang silbi ang ginagawa nila dahil ang sinumang nagdadala ng pagkain sa kanila ay hindi kailanman nagpapakita habang nakatingin sila. Dahil sa pakiramdam na nakakatakot ang pagtitig ng bata, bumalik si Gemma sa loob ng bahay para magtimpla ng kape.
Samantala, nagsindi naman si Tom ng sigarilyo. Nang maubos ito, itinapon niya ang natitirang upos sa dibdib ng bata. Tumalbog ito sa kaniyang dibdib at lumapag sa lupa kung saan agad nitong nasunog ang isang bilog na bahagi ng damo. Agad itong napansin ni Tom kaya kinuha niya ang piko at itinusok ito sa lupang nawalan ng damo kung saan nakakita siya ng kakaibang klaseng bagay sa ilalim. Dahil dito, nagkaroon siya ng ideya. Pumunta siya sa kaniyang kotse, kinuha ang kaniyang mga kagamitan at nagsimulang humukay ng malalim na butas. Nang tumingala si Gemma, napansin niyang nawala na ang kahon. Hinarap niya ang bata at tinanong kung inilipat nito ang kahon, pero umiling lang ito. Tinanong rin niya si Tom, pero mas nakatutok ito sa paghuhukay dahil ito lang ang bagay na sa tingin niya ay may magagawa siya, kaya pinabayaan na lang niya ito. Kinaumagahan, ginawa ulit nila ang karaniwang gawain, pero sa pagkakataong ito, umalis agad si Tom pagkatapos mag-almusal para magpatuloy sa paghuhukay. Nag-alok si Gemma na tutulong pero mas gustong mag-isa ni Tom kaya naglinis na lang si Gemma at naglaba ng mga damit. Ang bata naman ay nagpalipas ng oras sa pagtakbo at pagtahol ulit bago binuksan ang telebisyon kung saan nanood ito ng mga kakaiba at paulit-ulit na hugis at pattern. Dumating ang gabi at habang naghuhukay, napansin ni Tom na pumasok si Gemma sa loob ng kanilang kotse kaya sumama siya rito. Mas gusto nila sa loob ng kotse dahil di tulad sa loob ng bahay, may totoong amoy ang kotse na nakapagpapaalala sa kanila ng buhay sa labas. Habang nagpapahinga, naiuntog ng hindi sinasadya ni Tom ang radyo dahilan para magbukas ito. Na-realize nilang gumagana pa ang baterya ng kotse, kaya binuksan nila ang mga ilaw sa harap nito at lumabas para sumayaw sa kalsada. Nang marinig ang malakas na musika, lumabas ang bata mula sa bahay at pinagmasdan muna sila bago nakiisa sa pagsayaw. Habang sumasayaw, aksidente niyang naitulak si Tom sa kalsada kaya gumanti si Tom at sinaktan ang bata. Nagmadaling pumasok si Tom pabalik sa bahay habang ang nag-aalalang si Gemma naman ay tiningnan ang estado ng bata. Agad namang tumayo ang bata nang walang kahirap-hirap at nagpatuloy sa pagsayaw kahit wala ng musika. Tumabi si Gemma kay Tom sa kama. Niyakap at hinalikan ito sa intensyong maging intimate. Pero humingi ng paumanhin si Tom dahil sobrang pagod na ito. Patuloy na lumipas ang mga araw habang paulit-ulit lang na ginagawa ng tatlo ang parehong gawain. Lalong lumalalim ang butas na hinuhukay ni Tom at isang umaga nakarinig siya ng ingay mula sa ilalim ng lupa. Isang bagay na lalong nag-udyok sa kaniya para magpatuloy sa paghuhukay. Nalaman din niya kalaunan noong gabi na ang ingay na iyon ay kapareho ng tunog na nanggagaling sa kakaibang palabas sa telebisyon na pinapanood ng bata. Sinubukan nilang patayin ang telebisyon pero muling kinuha ng bata ang remote control at binuksan ito ulit. Dahil hindi na alam kung ano pa ang gagawin, pinabayaan na lang nila ito at bumalik na sa pagtulog pagkatapos ng marami pang araw ng nakakapagod at nakakaumay na paulit-ulit na pamumuhay. Bigla na lang napuno si Tom isang umaga. Kinuha niya ang mangkok ng cereal ng bata at ibinato ito sa pader bago hinawakan ang umiiyak na bata at isinilid sa kotse kung saan kinulong niya ito sa intensyong gutumin ito hanggang sa mamatay. Naawa si Gemma sa bata kaya hiningi niya ang susi kay Tom. Pero itinulak lang siya ni Tom pabalik sa loob ng bahay. Ipinaalala ni Tom sa kaniya na hindi nila anak ang bata at hindi na nila dapat ito inaalagaan. Itinulak ni Gemma si Tom palayo at pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, tinanong niya ito kung ano ang mangyayari kung walang dumating para sa bata. Itinuwid siya ni Tom at sinabing isang bagay ang bata at hindi siya. At kung mamatay man ito, baka sakaling makalaya na sila. Hindi matiis ni Gemma ang ideyang hihintayin na lang nilang mamatay ang bata, kaya mabilis niyang inagaw ang susi ng kotse mula sa kamay ni Tom at patakbong pumunta sa kalsada para palabasin ang bata. Pumayag itong sumama sa kanya pagkatapos niyang mangakong hindi na niya hahayaan si Tom na saktan itong muli. Marami pang araw ang lumipas. Isang gabi, habang nagpapatuloy si Tom sa paghuhukay, pinatutulog ni Gemma ang bata. Habang ipinaliliwanag dito kung ano ang panaginip,
dahil hindi pa ito nakararanas kailanman. Pagkahiga ng bata, nagdesisyon si Gemma na manatili roon at matulog sa tabi nito. Sinamantala naman ng bata ang pagkakataon para yumakap sa kanya, habang si Tom naman ay nagsimula ng matulog sa loob mismo ng hinuhukay niyang butas. Mula nang mangyari ang insidente sa kotse, hindi na pinapansin ni Gemma at ng bata si Tom, kaya kailangan na niyang kumain ng mag-isa. Nagpalipas ng oras nang magkasama si Gemma at ang bata sa paglalaro at pagpipiknik. Pero tuwing gabi, mag-isang umiiyak si Gemma sa kaniyang kama. Isang umaga, pagkatapos maghugas at magpalit ng damit, pumunta si Gemma para gisingin ang bata, pero wala ito sa kaniyang higaan. Pagkatapos hanapin sa buong bahay, lumabas siya para tanungin si Tom, pero hindi rin nito nakita ang bata at wala itong pakialam na nawawala ito. Ang gusto lang niya ay maghukay. Nagdesisyon si Gemma na maglakad-lakad sa buong bayan para hanapin ang bata, at pagkalipas ng ilang oras, nang dalhin siya ng paulit-ulit na daan pabalik sa bahay Siyam, nakita niyang nakabalik na ang bata at nakatayo sa tabi ng butas habang may hawak na libro. Kinuha ito ni Gemma at sinubukang basahin noong gabing iyon. Ang libro ay puno ng mga simbolo na hindi niya makilala at iba't ibang kakaibang guhit na kinabibilangan ng mga pattern mula sa telebisyon, isang pamilya ng tao, at mga imahe ng mga humanoid na may mga throat sacs. Habang nananatili na naman si Tom sa loob ng butas, nilapitan ni Gemma ang bata na nanonood ng telebisyon at tinanong kung saan ito nagpunta kanina. Sumagot ang bata na may nilutas siyang misteryo, at nang tanungin siya ni Gemma kung ano ang natuklasan niya, ang sagot lang nito ay napakarami. Tinanong din niya kung may nakilala itong bagong tao, na sinagot naman ng bata ng oo, pero hindi raw siya pinapayagang sabihin kung sino. Dahil dito, nakaisip ng plano si Gemma. Pinatay niya ang telebisyon at sinabihan ng bata na maglalaro sila ng kunwa-kunwarian. Pinagaya niya rito ang sarili niya, si Tom, at ang isang aso na nagawa naman ng bata ng perpekto. Pagkatapos, sinabihan niya itong gayahin ang taong nakatagpo nito kanina. Ngunit natakot ng husto si Gemma nang biglang gumawa ang bata ng mga tunog na gaya ng sa telebisyon habang lumalaki ang lalamunan nito. Sa takot at pag-iyak ni Gemma, napaatras siya habang tinanong naman siya ng bata at tinawag na ina. Muli siyang ipinaalala ni Gemma na hindi niya ito ina at ang gusto lang niya ay makauwi na. Subalit tinawag siya ng bata na luko-luko dahil nasa tahanan na raw siya. Marami pang araw ang lumipas. Ang mensahe sa bubong na help ay napalitan na ng mura. Ang bata ay ganap ng binata na kapansin-pansing kahawig ni Martin. Ipinaghanda siya ni Gemma ng hapunan at iniwan itong kumakain ng mag-isa sa lamesa, bago dinala ni Gemma ang pagkain nila ni Tom sa kanilang nakabarikadang silid. Habang kumakain sila ng mag-isa, tinanong ni Tom si Gemma kung ano ang nasa isip nito. Sinabi ni Gemma na sana ay hinayaan na lang niyang patayin ni Tom ang bata noong maliit pa ito. Ngunit sinabi ni Tom na hindi iyon nagawa ni Gemma dahil mabuting tao ito. Habang naliligo si Tom, ipinakita ang mga pasa sa katawan nito dulot ng walang patid na paghuhukay. May sakit na ito kaya kailangan pa siyang tulungang maligo ni Gemma. Kinaumagahan, umalis ang binata bitbit ang kanyang libro tulad ng ginagawa nito araw-araw. Sinubukan siyang sundan ni Gemma, ngunit mabilis din itong nalito at nawala sa paulit-ulit na daan hanggang sa ibalik na naman siya nito sa bahay numero 9. Samantala, patuloy pa rin si Tom sa paghuhukay at sa wakas ay may natagpuan siya. Ngunit nagulat at natakot siya nang mapag-alamang isa itong malaking vacuum bag na may bangkay sa loob. Sa matinding takot, umakyat si Tom palabas ng butas at narinig niyang tinatawag siya ni Gemma, kaya tinawag niya rin ito pabalik. Nahihirapan na siyang huminga kaya napahiga na lang siya sa lupa at doon siya naabutan ni Gemma. Pagkatapos siyang halikan ni Gemma, tinulungan niya itong makatayo at inakay pabalik sa bahay, ngunit natuklasan nilang nakakandado ang pinto. Pagkatapos muling ihiga si Tom sa lupa, sumilip si Gemma sa bintana at nakita ang binata na nanonood lang ng telebisyon at hindi siya pinapansin kahit na nagmamakaawa na siyang buksan ang pinto. Wala na silang ibang pagpipilian kundi ang matulog na lang sa loob ng kotse.
Nang magising si Gemma pagkalipas ng ilang oras, natuklasan niyang lalo pang lumala ang sakit ni Tom. Mabilis siyang bumaba ng kotse at matinding kumatok sa pinto. Nang lumabas ang binata, nagmakaawa siya na tulungan si Tom. Ngunit ang sagot lamang ng binata, baka oras na para palayain na ito bago tuluyang umalis tulad ng dati. Dahil sa kawalan ng pag-asa, naupo si Gemma sa tabi ng daan kasama si Tom. Tinulungan niya itong sindihan ang huling sigarilyo nito at inalala ang araw na una silang nagkakilala habang papalubog ang araw. Pagkatapos nilang balikan ang kwento ng kanilang unang pagkikita, sinabi ni Tom sa kanya na ang makasama siya ang tunay niyang tahanan at pagkatapos ay pumanaw na ito. Lumuluha si Gemma habang yakap-yakap ang wala ng buhay nitong katawan. Kagabihan, bumalik ang binata na may dalang kahon at naabutan si Gemma na nakatulog sa ibabaw ng katawan ni Tom. Nagising si Gemma nang marinig ito at tiningnan ang laman ng kahon. Isa itong malaking vacuum bag. Sa matinding sindak at pag-iyak, napaatras si Gemma habang sinisimula ng binata na ipasok ang katawan ni Tom sa loob ng bag bago ito itinapon sa butas. Sinundan siya ni Gemma ngunit wala siyang nagawa kundi ang manood na lamang. Kinaumagahan, matatagpo ang nagtatago si Gemma sa loob ng kotse habang hinihintay ang paglabas ng binata sa bahay. Nang lumabas ito at nagsimulang hanapin siya, naghintay si Gemma na tumalikod ito bago inatake mula sa likod gamit ang piko, ngunit bahagya lamang niya itong nasugatan. Naglabas ng kakaibang tunog ang binata at mabilis na tumakbo gamit ang kanyang dalawang kamay at paa habang gumagapang papasok sa isang labirinto sa ilalim ng bangketa. Sinundan siya ni Gemma at nahulog ito sa isang bahay na may pulang liwanag kung saan nakakita siya ng pamilyang nasa parehong sitwasyon nila. Isang kakaibang bata na nanonood ng weird na palabas sa telebisyon at isang babaeng umiiyak sa kusina. Biglang nagsimulang lumubog ang sahig at tuluyan siyang nilamon nito pababa sa isa pang silid. Sa bahay na ito na may kulay berdeng liwanag, nakakita siya na magkasintahang nagtatalik habang pinapanood at pinapalakpakan ng kakaibang bata. Kasunod nito, bigla siyang hinigop ng pader papunta sa isang kulay ube na banyo kung saan natagpuan niya ang isang lalaking nagpakamatay sa bathtub. Sa matinding gulat, napaatras si Gemma at biglang naggulong sa hagdan hanggang sa makabalik siya sa bahay numero 9. Mabagal siyang gumapang palabas ng bahay. Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang ay bumagsak siya sa lupa habang umiiyak sa matinding sakit. Ipinakita naman ang binata habang pinipintahan at binubura ang mga markang itinala sa pader at inaayos ang mga detalye sa paligid ng bahay upang magmukha uli itong brand new. Pagkatapos, ipinakita siyang ipinapasok si Gemma sa loob ng isang vacuum bag at sinabihan ito na siya ay isang ina at ang ginagawa ng mga ina ay ang mamatay. Pumatak ang luha ni Gemma at sinabing ang tanging gusto lang naman nila ay ang magkaroon ng sariling tahanan. Tinawag siya ng binata na silly mother at sinabing nasa tahanan na siya. Ang huling mga salita ni Gemma ay ang muling pagpapaalala na hindi siya nito ina. Walang pakialam ang binata. Isinara nito ang bag at kinaladkad palabas upang itapon sa butas bago ito tinabunan ng lupang hinukay ni Tom. Automatikong lumitaw ang damo sa ibabaw nito pagkatapos niyang maghukay. Pagkatapos noon, nilagyan ng binata ng gasolina ang kotse ni Gemma at nagmaneho patungo sa lungsod. Nakarating siya sa tanggapan ng real estate agency kung saan natagpuan niya si Martin na matanda na at nag-aagaw buhay sa kanyang upuan. Ibinigay ni Martin ang kanyang name tag sa binata bago ito tuluyang nalagutan ng hininga. Inilagay ng binata ang name tag sa kanyang sariling damit bago kumuha ng panibagong vacuum bag sa drawer at ipinasok doon ang bangkay ng matandang si Martin. Dinikit niya ang resibo sa bag at pinagulong ito bago isinilid sa isang mas malaking drawer. Nagtatapos ang pelikula habang nakaupo ang binata sa desk, handang tanggapin ang bagong magkasintahang pumasok sa opisina.